Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito. Pang ilan na ba to? Pang ilan na bang vlog content natin dito sa taong ito? Na kung saan ayaw tumigil eh. Ha? Hindi rin tayo titigil. Ha? Ay nagbigay ho ito ng nagbigay ho ito ng babala. Nagbigay ho ito ng taning kay Tito Sen na pag di raw tumigil yung mga vlogger, kakabaran sa kanya, may mga ibubulgar daw siya kay Tito Sen. Mali. Tumigil ka kay Tito Sen, titigil kami. Ganun. Ha? Dati hong miyembro ho ng The Barkads. Maganda may introduction tayo rito sa taong ito. Dating miyembro, host ho ng kilala, sikat ho na noontime show na Itbulaga. Walang iba, palakpakan ho natin. Mr. Anjo Iliana. Ito mga kababayan, marami hong nagtataka, marami hong napapaisip kung bakit ho nagkaganito si Mr. Anjo Iliana na para hong sinasapian na ng masamang espiritu. Kaya pati ho yung noontime show na Itbulaga na kung saan nagtrabaho ho siya ng 20 taon. Siyempre alam mo naman sa Itbulaga pag diyan ka naging host, malaki ang break eh. Mapapansin ka ng iba't ibang tao. Yun talaga ang magpapasikat sa'yo. Kasi noontime show yan eh. Monday to Saturday eh. At dahil dyan, pwedeng yung tao yung artista mabigyan pa ng iba't ibang project. Pwede ka magkaroon ng teleserye, pelikula. Dahil sisikat ka na nga. Dahil nandiyan ka sa noontime show eh. Special dyan sa Itbulaga. Marami nagtataka. Marami hong napapaisip na taong bayan na kung saan. Bakit ito ang binabanatan ngayon ni Mr. Anjo Iliana? Maraming ginagawang paninira kay Tito Sen. Dinagdag pa si Bossing Big. Kalain mo bukod daw siya may kabit si Tito Sen, may girlfriend pa raw ito sa Itbulaga. At girlfriend din daw yon ni Bossing Big. At nagkagulatan daw. At pares daw ang syota ni Bossing Big at Tito Sen, isang babae lang. Tismoso, ano? No? Ganyan pala nangyayari sa isang artista, no? Kapag nalalaos, wala ng project, wala ng karir, no? Pero hindi lahat eh. Parang bukod tanging ito lang nagkaganito. Si Anjo Iliana. Parang napariwara eh, no? Ngayon mga kababayan, eto, sinasabi niya pa nga si Joey De Leon, maisingit lang natin si Joey De Leon daw, mahal na mahal niya. Matagal daw ang pinagsamahan nila. Kasama niya pa raw yun dun sa Balakubak. Isipin mo, sa sobrang pagmamahal mo kay Joey De Leon, birthday ni Joey De Leon, Henyo Master Joey De Leon, siya pa ang nagbigay ng regalo sa'yo. Kasi hindi nga normal yung birthday, siya pa magbibigay ng regalo eh. Ang normal, yung birthday ng tao, siya riregaluhan. Ito hindi, baliktad. Birthday ni Henyo Master Joey De Leon, siya ang nagbigay take note, siya ang nagbigay ng regalo kay Anjo Iliana. Doon sa isang video may sinasabi mahal niya raw si Joey De Leon dahil nagkasama raw sila sa Balakubak. Sa sobrang pagmamahal ni Anjo Iliana, yung binigay ni Henyo Master Joey De Leon na obra ni Joey De Leon na painting na payaso, binigay kay Anjo. Sa sobrang pagmamahal ni Anjo kay Henyo Master Joey De Leon, ibinenta yung painting. Ganun pala magmahal ng kaibigan to si Anjo Iliana, ano? No? Ibebenta yung ibinigay sa kanya para magkapera siya. Matindi, ano? Hindi ka pala maganda bigyan ng regalo. Yung bumili ka lang ng damit sa SM, bumili ka lang ng cellphone, ibigay mo sa tao, at ibinenta niya na balita mo, masakit na yun eh. Ito, hindi binili ito, obra. Painting. Pag sinabing obra, painting mismo ng tao, ibig sabihin galing ho yun sa kanyang imahinasyon.
Galing ho sa kanyang isip at puso. May pirma pa yon. Isipin mo, binenta. Ganyan ka pala magmahal. Masakit. Ha? Ito mga kababayan. Kung marami hong nagtataka, napapaisip na taong bayan kung bakit nagkaganito si Anjo Iliana. Kasi alam naman ho natin mga kababayan, ito si Tito Sen. Kalaban ho ito ng mga DDS. Alam naman ho natin yan dahil itong si Tito Sen, nasa tama ito, nasa administrasyong Marcos ito. So, against ang DDS sa kanya. Kaya naman pala ganito si Anjo. Kaya naman pala. Akalain nyo on live. Nag-apply ho bilang DDS. Nag-apply ho bilang DDS at gusto niya raw maging senador sa 2028. Gusto niyang mag-file ng candidacy bilang senador. Gusto niyang tumakbo bilang senador sa ilalim ho ni VP Inday Sara Duterte. Matindi, ano? Pakinggan natin. Wala akong magagawa. Inaapi ako ng Itbulaga. Saka yung sinasabi nila na wala akong utang na loob. Unang-una, sa politika, gusto yung side ni Tito Sen. Nandyan siya sa side ng ng nakaalyado siya sa gobyerno eh. Doon pa lang, hiwalay na kami. Ano bang ibig sabihin nito? Dahil 6 years ago, membro ako ng Itbulaga. Magpapakatuta na lang ako kay Tito Sen. Ganun ba yun? Wala ba akong sariling buhay? Wala ba? Sino ba nagsabing maging tuta ka ni Tito Sen? Sinabi rin ba ni Tito Sen sa'yo yun? Ayaw niya rin kay Tito Sen kasi si Tito Sen, kumbaga nasa kampi sa gobyerno. Bakit naman kami? Against din sa corruption. Pero, nakasupport pa rin kami kay Tito Sen. Di ba? At yung sinasabi mo sa mga, yung sinasabi may kabit siya, may girlfriend sa Itbulaga, ganito. Ano pa kinalaman nun sa gobyernong pinagsasasabi mo? Di ba? Wala namang kinalaman dun yun bakit yun ang inuungkat mo? May kinalaman ba dun yun? Sige nga, tanongin kita. Di ba sabi mo si Tito Sen, kaya ayaw mo, galit siya sa gobyerno. Kaya ayaw mo kay Tito Sen kasi si Tito Sen, kampi sa gobyernong ito, na ayaw mo. Di ba? Anong kinalaman nun doon sa mga kabit-kabit na sinasabi mo? May connection ba yun doon? Di ba? Tuloy natin. Ang sariling desisyon. Tama. Nagagalit sa akin si Tito Sen dahil kumakampi ako kay BP Sara. Tingnan mo yung pananalita mo. Sabi niya, wala raw ba siyang sariling desisyon? Sabi mo, ayaw mo kay Tito Sen kasi kampi sa gobyernong ito. Bakit? Wala bang desisyon si Tito Sen? Panahin kita. Wala bang desisyon si Tito Sen? At kapag ayaw mo yung gusto niya, ayaw mo na sa kanya. Ganon ka ba klaseng mag-isip na tao? Ibig sabihin yung mga kaibigan ko, kapag kinampihan nila sa politika, yung hindi ko gusto, ibig sabihin na aawain ko na kaibigan ko? Hindi mo ba kayang lunukin, tanggapin sa sarili mo na may mga kakilala ka, kaibigan ka? Hindi mo ba kayang tanggapin, lunukin sa sarili mo na may mga gusto si Tito Sen na ayaw mo at normal lang yon? Pwede namang ayaw mo yung gusto niya, pero hindi mo siya sisiraan. Magkaibigan pa rin kayo. Hindi ba kaya ng utak mo yon? At ayaw mo sa gobyernong ito, ayaw mo rin kay Tito Sen dahil kampi sa gobyernong ito, kaya sasabihin mo kabit-kabit. Ganon. Ilan taon na ba ito si Anjo? Ilan taon ka na, sir? You act like 21? Ba't anong klaseng ba't ganito mag-isip ito? Parang napaka-immature. Tuloy natin.
ano to, habang buhay, perket, magkasama tayo dati dito, sir. Perket magkaibigan tayo dati. Hindi na pwede akong maniwala kay BP Sara at siya ang pinaniniwalaan ko na susunod na magiging presidente ng Pilipinas dahil wala akong bilib sa presidente mo. Kung tuta mo, Tito Sen, habang buhay? Teka muna. Kung ako'y tuta ako ng taong bayan. Tuta ako ng mga taong may hirap na ninakawan nitong Tuta raw si Anjo Iliana ng taong bayan. Paano yan? Taong bayan ako dito. Paano yan taong bayan ako rito, Anjo Iliana? Ano ibig mo sabihin? Tuta kita? Ganun ba ibig mo sabihin? Tuta kita? Si Tito Sen kasama rin niya sa taong bayan, ha? Di ba? Baka mas malaki pang magbayad ng tax yan. Ibig sabihin tuta ka rin ni Tito Sen. Ano ba? Ba't ganito ba magpaliwanag ito? At balita ako mga kababayan, itong si Anjo Iliana, according kung tama itong naririnig natin, hindi ko kasi napanood yung vlog daw ho sa kanya ni Aiko Melendez, inamin niya doon na nagtatrabaho daw yata siya kay Senador Jinggoy Estrada. Aba, teka. Nagtatrabaho ka ba? Tatanong ko siya, nagtatrabaho ka ba kay kay Senador Jinggoy Estrada hanggang ngayon? Hanggang ngayon, nagtatrabaho ka ba sa kanya? Ano ba trabaho mo sa kanya? At hindi ka ba napapanood ni Senador Jinggoy Estrada na binabanatan mo ang katrabaho niya sa Senate? Hindi ka ba niya pinagbabawalan? Hindi ba masakit ito para kay Senador Jinggoy Estrada na yung kasamahan niyang senador ginaganito mo? Depende na lang kung pinapayagan ka niya at gusto niya. Gusto niya itong ginagawa mo. Ano? Tuta kanino? Tuta ka ng taong bayan? Si Senador Jinggoy Estrada ba? Kung nagtatrabaho ka sa kanya, di amo mo siya. Yung amo mo, si Senador Jinggoy Estrada, naniniwala ka, taong bayan din yan ng Pilipinas? Naniniwala ka, Angeliana, na si Jinggoy Estrada, taong bayan din? Kasama dun sa sinasabi mong taong bayan? Kasama? Kasama di ba? Bakit? Pilipino Di ibig sabihin, tuta ka ni Jinggoy. Tuta ka ni Jinggoy din. Tuta kita. Tuta ka rin ni Tito Sen. Taong bayan kami. Kasama kami doon sa sinasabi mo, sir. Nanay Christy Fermin. Kasama rin niya sa taong bayan. Ibig sabihin, tuta ka rin ni Nanay Christy. Abay, nako, Angeliana, sir, pag pinasok mo ang mundo ng social media, sa showbiz, alam ko master mo yan. Iba rito. Huwag kang magpaliwanag rito ng parang paliwanag kinder. Masosopla ka lang. Magmumukha ka lang tanga. Tuta raw siya ng taong bayan. Taong bayan din si Tito Sen, kasama siya doon. Taong bayan din ako, kasama ako doon. Si Jinggoy Estrada, yung amo mo, kung talagang nagtatrabaho ka sa kanya. Taong bayan din yan, kasama yan doon. Tuta ka ni Jinggoy? Ano ba sa'yo? Tuloy natin. Itong gobyernong to, yan, tuta ako ng taong bayan, tuta ako ng mga ninakawan. Aminin ko, tuta ako. Pero kung nagagalit ka dahil bakit hindi ako tuta mo, Tito Sen, talagang hindi ako sasama sa idin sa gobyernong yan dahil ang daming nakawan dito sa gobyernong to. Talagang never ako sasama dyan sa gobyerno. Hindi ko sasama. Ang dami raw nakawan sa gobyernong ito. Pero wag mong kakalimutan, Mr. Anjo Iliana, itong administrasyong Marcos, siya lang ang bukod tangi sa lahat
na nagpaimbestiga. So, ibig sabihin, lahat ng kulay masasagasaan, kaalyado niya, DDS na na politiko, dilaw na politiko, kakamping na politiko, masasagasaan lahat. Huwag mo kalilimutan yan. Hindi katulad ni Digong na kung saan mayroong press conference siya nung presidente siya, inamin niya na may mga anomalya, nakawan sa DPWH about substandard na proyekto, ghost project na proyekto. At napuri siya doon sa ginawa niyang press conference na yun. Napuri siya. Umani siya ng papuri. Pero after ng press conference niya, hanggang magkaharap tayo ngayon, habang pinanonood mo itong video to, wala siyang ginawang pag-iimbestiga. Nagkwento lang. Nag-expose lang. Pinaalam lang sa taong bayan. Pero nung panahon na yon, nag-utos ba siya ng Senate, Congress? Bumuo ba siya ng katulad ng binuo ni Pangulong Bongbong na ICI? Wala. At huwag mong kakalimutan, according sa Diskaya, 2016 sila napunta sa DPWH. Doon sila nagsimula makakuha ng malalaking proyekto, engagement ng mga flood control project. 2016. Huwag mo rin kakalimutan na nung nanalo si Digong bilang presidente, ang kauna-unahang tao na inupo niya sa ahensya ng gobyerno at DPWH yun. Walang iba kundi si Senator Mark Villar ngayon. At huwag mong kakalimutan, yung mga dawit dyan, na mga kontratista, pati mga inyehero, engineer, inappoint halos lahat ni Mark Villar. Tulad ni Engineer Alcantara. Pati itong si Bernardo, dating undersecretary ng DPWH. Nanungkulan sa ilalim ni Mark Villar, no? Siya ang kalihim ng DPWH noon. At presidente si Digong. Saksak mo sa utak mo yan. Tuloy natin. Susuportahan tong gobyerno to dahil ito na ang pinaka-kurakot na gobyerno sa tanang buhay ko na naranasan. Tapos wala pa nangyayari. Tapos susuportahan ko kayo dyan sa ano nyo. Hindi, dito ako kay BP Sara. Dito ako. Sabi niya, pinakamalaki raw korupsyon sa talambuhay niya, ito raw Administrasyong Marcos. Bakit mo nasabing ito ang pinakamalaking may nakawan? Korupsyon. Bakit? Kasi nahahayag ngayon. Pinaiimbestigahan ni PBB. Hindi katulad sa Administrasyon Duterte. Wala tayong nababalitaan. Bakit? Lahat lihim. Isipin mo, nung pandemic, nangangailangan ng taong bayan ng malalaking pondo. Umuutang si Digong sa iba't ibang bansa. Yung pala, may natutulog na 600 billion pesos sa PhilHealth at inimbest pa. Alam mo ba yan? Hindi mo alam yan. Kapapasok mo lang yata sa politika eh. Ha? Si Duque ng DOH, hindi niya masibak-sibak. Nung panahon na yon, ultimo mga DD shit nagagalit, pati mga ibang senador. Hindi niya masibak-sibak yung sekretary ng DOH, si Duque, kahit maraming kapalpakan. Paano naman niya pala sisibakin? Ngayon lang natin nalaman. Dito rin sa Administrasyong Marcos. Pondong malaki ng DOH, inilipat ni Digong sa isang ahensya. Tapos nagbaon siya ng mga tao doon, especially si Bongo. Hiniyag ba nila yon noong mga panahon na yon? Hindi. Saan natin nalaman? Dito. Naging transparent ba sila doon sa mga bagay na yon? Binanggit ko, hindi. Dito lang natin nalalaman. Kaya mo nasasabi yan. Kasi ang korupsyon ngayon, hinahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. At siguradong nakaduktong yan kay Digong. Na hindi naging transparent sila sa atin. Tuloy natin. Dito ako sa DDS. Nako po. Dali ho, may ads. Dali lang po, may ads. Hindi ko na po edit to. Pasensya na, nagka-problema yata sa video.
That's po, wait lang. May 100 pesos off sa SM Cinema at may 50 pesos off sa snack. Side din sa gobyernong yan dahil ang daming nakawan dito sa gobyernong to. Talagang never ako sasama dyan sa sa gobyerno. Hindi ko susuportahan tong gobyerno to dahil ito na ang pinaka-kurakot na gobyerno sa tanang buhay ko na naranasan. Tapos wala pa nangyayari. Tapos susuportahan ko kayo dyan sa nyo. Hindi, dito ako kay BP Sara. Dito ako. Dito ako sa DDS. Magdedeklara na akong DDS. Apply na akong Senador Bryce. Oo. Mag-apply na akong senador dito kay BP Sara. Oo, titikat ka na. Titiket na ako para kung manalo ako, pagdating ko sa Senado, sige, doon kami Debate. ni Tito Sen. Oo. Ang gusto nila, wala ka napansin sa Itbulaga, lahat ng artista doon bawal magsalita. Ayan mga kababayan, maliwanag ho sa sikat ng araw. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Ito hong si Anjo Iliana, binansagan niya na ang sarili niya bilang DDS. Nag-apply ho online sa kanyang live stream. Sa DDS na raw siya, dinideklara niya na raw sarili niyang DDS. At tatakbo raw siya bilang senador sa 2028 sa ilalim ticket ho ni BP Inday Sara Duterte. Ayan naman pala, lumabas na. Pwede ka naman tumakbo, no? Bilang senador, hindi dahil sa magdi-DDS ka, babanatan sisiraan mo si Tito Sen. Hindi ka pa pwedeng maging senador dahil sa karakter mo at pagiging matulungin mo, pagiging matalino ka. Kinakailangan mo talaga, deklara mong DDS ka. Wala, olats ito. Ngayon palang talo na ito. Grabe, gamit na gamit ang DDS, ng mga gustong tumakbo, no? Gamit na gamit, Si Digong gamit na gamit, no? Pigang-piga, Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.